Fabri. Taong 2014 na mangyaring kanalasang ito, isang gabi ng pamamaalam, hindi lang sa isang yumaong mahal sa buhay, kundi pati na rin sa katahimikan ng aming tahanan. Ako si Luisa Encarnacion. Working student ako noon sa isang maliit na painting shop sa bayan ng San Clemente, Tarlac. Isang gabi, habang abala kami sa paglalapat ng huling mga design para sa isang tarpaulin, nabalitaan namin pumanaw na ang mahal na lola ng isa sa aming mga kasamahan na si Rosenda Villarreal. Dahil sa dami ng gawain at halos madaling araw na rin matatapos ang shift namin, napagdesisyonan namin dumalaw sa burol sa huling gabi nito. Ang laman ay na ginaganap sa isang lumang bahay sa barangay Katagundingan. Isang tahimik na lugar kung saan ang mga ilaw ng poste ay madalang at malabong magbigay iliwanag. Sa paligid ng bahay, makikitang mga damoy matataas na at may kaluskos sa mga kawayan na parabang may nakikinig. Pagdating namin, isa-isa kaming sumilip sa loob ng lumang bahay. Nandun sa gitna ang ataol ng matanda, isang puting kabao na may lumang disenyo. Tila ba galing pa sa Digata 60. Nakapikit ang yumango si Aling Celestina at sa kabila ng kanyang mapayapang anyo, may kakaibang lamig sa hangin. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang halakhak ng isang batang di namin kakilala na tumatakbo sa dilim. Hindi naman kami nagtagal doon. Isang oras lang siguro kami tumambay sa may tapat ng bahay bago kami bumalik sa harapan ng aming pinagtatrabahuhan para magpagpag. Pero imbis na dumiretso sa karinderya o tindahan gaya na nakagawian, umupo lang kami sa harapan ng painting shop, nagkwentuhan ng saglit at saka nagsipag-uwian. Pagdating ko sa bahay, isang lumang istruktura sa may Poblacion Sur na may kisame pang kahoy at bintanang kapis, agad kong napansin ang kakaibang aura. Parang mas mabigat ang hangin at mas madilim kaysa dating ilaw ng sala kahit nakabukas naman. Hindi ko na lamang ito pinansin. Inisip ko na lamang na baka sobrang pagod lang ako. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bigla na lamang bumahing ng sunod-sunod ang tita kong si Apolonia na noon nanonood ng TV. Aba, bakit bigla akong sinipon? Nito. Tumawa na lang ako, pero kinabukasan, hindi na ito nakakatuwa. Mataas ang lagnat niya, tila ba may mabigat na presensya sa buong bahay. Yung tipong ayaw mong tumingin sa salamin o tumingon sa likod mo sa mga sulok ng kwarto, kahit maliwanag pa. Teka, isa ka ba nang galing kagabi? Tanong ni Tita Apolonia habang pinupunasan ng pawis sa kanyang leeg. Nakilamay po kami kila Rosenda. Huling gabi na po kasi. Tugon ko sa kanya. Napakunot ang noon niya. Nagpagpag ka ba? Tanong ni Tita sa akin. Opo, pero sa harap lang po kami ng trabaho namin. Nagkwentuhan lang po kami sandali. Sagot ko sa kanya. Hindi ka talaga nagpagpag kung ganon, Luisa. Hindi ka nag-iwan ng patay sa daan. Sigaw ni Tita Apolonia. Ikaw talaga! Ilang araw nang lagnat ni Tita. Hindi may paliwanag ng mga doktor. Wala naman siyang sipon. Walang ubo. Pero ang katawan niya ay sobrang lamig na tila may kasamang iba. Tuwing hating gabi, narinig ko siyang umuungol sa kwarto. At minsan, nagsasalita ng hindi maintindihan. Isang madaling araw, habang pinapalitan ko ang bimpo niya sa noo, binuksan ng hangin ang bintana. Wala namang hangin malakas sa labas. At sa may pintuan ng kwarto, nakita kong isang babae. Isang matanda na nakabelo ng itim. Nakatingin lang sa akin. Walang imik. Mabilis kong sinarado ang pintuan. Pinilit kong isaradong isip ko sa aking nakita. Pero sa gabing yun, hindi ako nakatulog. Kinabukasan, dinala na namin si Tita kay Albularyong Hilario. Kilala sa kabilang baryo bilang manggagamot na may mga nasapian. Hindi pa man kami nakakaupo, agad na siyang nagsalita. May hindi sumama sa patay, may naiwan sa inyo.
Pinapili kami ng albularyo ng isa sa mga 3 kandila. Pinaliguan si tita ng tubig na may pinaghalo-halong mga dahon at langis. Sa huling dasal, lumamig ang buong silid. At habang sinasarang mata ni Tita Apolonia, bigla na lamang siyang umubo ng napakalakas. Kasabay nito, isang itim na paru-paro ang lumipad mula sa kanyang bibig at tumama sa pader. At hindi na muli pang gumalaw. Pagkaraan ng ilang araw, gumaling na si tita. Bumalik ang kulay sa kanyang pisngi at ang lakas sa kanyang katawan. Pero mula noon, hindi na siya natutulog ng bukas ang ilaw. At tuwing dumarang kami sa bahay, kung saan ginanap ang lamay ni Aling Celestina, hindi namin maiwasang mapatingin sa lumang bintana, lalagi na lang may nakasilip. Isang aninong nakaitim, na tila ba nagbibilang kung ilan pa ang dapat niyang isama. Kaya kung tatanungin mo ako kung naniniwala ako sa pagpag, oo, dahil minsan ang patay ay ayaw mapag-isa. Bago pa man ako natutong bumasa, may isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Isang alaala ng kabataan kung bumalot sa akin ng takot at nagturo sa akin ng katahimikan tuwing dapit hapon. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Kandihay, Bohol. Tahimik ang lugar na yon. Mga kubo-kubong magkalayo, kalabaw na palakad-lakad, at mga batang salansangan ng natututong mangarap. Sa harap ng aming bahay, sa mismong teres, may nakatirik na isang matandang punong guayabano. Malaki, luntit makapalang dahon, at tila may sariling anino, kahit tanghalin tapat. Hindi tulad ng ibang punong prutas sa lugar, ang guyabano namin ito ay laging may bunga. Matatamis, malalaki, at tila laging hinog. Madalas, pinagpapasalamat ng nanay ko ang punong yun dahil raw sa kabutihang dala nito. Isang hapon ng Hunyo, bandang 5:00, habang ang langit ay unti-unting nagiging kalawangin, naglalaro kami ng aking mga kalaro sa gitna ng kalye. Mga batang lalaking abala sa trumpet decks, habang ang mga batang babae naman naglulukso sa Chinese garter. Ang ingay namin, pati ang alingaw-ngaw ng tawanan namin, sumasabay sa tila paghingal ng hangin. Sa kabilang kalsada, may isang tindahan kung saan may 3 lalaki nagiinuman, nagsisigawan sa kwentuhan at naghahalakhakan. Sa gitna ng kasayahan, bigla kaming napalingon sa teres. May kung anong bumagsak sa tabi namin. Dilaw at puting bulaklak ng guyabano. Akala namin nahulog lang. Pero ilang saglit pa, isa na namang bulaklak ang bumagsak. At isa pa. At isa pa. Hanggang sa parang binabato na kami. Ay hala! May multo! Biro ng isa sa amin. Sabay tawa. Binaliwala na lang namin. Nanumbalik kami sa paglalaro, sa pagsigaw, at pagtawa. Pero maya-maya pa, isang malaki at nakasinding tabako ang bumagsak sa mismong gitna ng kalsada pinaglalaroan namin. Mainit pa ito at bumuga ng makapal na usok. Napatingin kami sa itaas ng punong guyabano. At doon namin siya nakita. Nakaupo sa isang matabang sanga, isang nilalang na hindi kayang ipinta ng isip ng isang bata. Napakalaki nito, mas malaki pa sa pangkaraniwang tao. Ang balat niya ay kasing itim ng uling, at ang kanyang mga matay pulang-pula na parang nagbabaga. Nakatingin siya sa amin, walang kibo, pero ramdam mo ang galit sa kanyang mga titig. Parang sinisisi kami sa pagkawasak ng katahimikan ng kanyang pugad. Sa bibig niya, may nakasinding tabako na unti-unting nauupos. Napasigaw ang isa sa amin, kasunod ang iba. Tumigil ang lahat sa paglalaro. Maging yung mga lalaki nagiinuman sa may tindahan, napahinto at natulala. Isa sa kanila, si Mang Celso, ay napausal ng dasal. Santa Maria! Kapre yan! Sigaw niya, bago tumakbo papalayo. Kami ring mga batay nagsipagtakbuhan pa uwi.
Hindi na lumingon pa. Pagdating ko sa loob ng bahay, humahangos pa rin ako. Nang tinanong ako ng aking ina, "Oh, bakit parang sinapian ka ng hangin?" Napaiyak na lamang ako. Hindi ko masabing aking nakita. Hindi ko kayang ilarawan. Kinabukasan, ipinatawag ni Itay ang isang albularyo mula sa Anda, si Apong Luis. Sa harap ng guyabano, nag-alay siya ng itim na manok. Diniligan ng alak ang ugat ng puno at nagsindi ng insenso. Aniya, matagal nang nakatira yan ng bantay. Hindi niya gusto ng maingay. Binabagabag niyo siya. Simula noon, naging tahimik na ang terrace namin tuwing dapit hapon. Wala na naglalaro sa harapan. Wala na nagsisigawan. Wala na nagtutrumpo o nagtitext. Ang mga bunga ng guyabano, unti-unti nang nawala. Parang kasama ng kanyang galit, dahan-dahan na lantang punong minsan na puno ng tamis. Taunang lumipas, wala nang tagtangkang gupitin ang punong iyon. Ni ang mga bago nanirahan sa aming bahay ay hindi na nangangahas lumapit pa dito, lalo na tuwing dumidilim na. Kasi minsan, may nagsasabi, kapag dumaan ka roon sa madiling araw, maaamoy mo pa rin ang usok ng tabako. Sa lilim ng punong guyabano, may anino nagbabantay pa rin, naghihintay ng katahimikan. Noong taong 2013, nang ako'y dalaga pa at walang kamuwang-muwang sa hiwaga ng probinsya, isinama ako ni Tia Hermelina sa isang di inaasahang bakasyon sa Tapas, isang lilib na bayan sa Capiz. Akala ko sa San Joaquin, Iloilo kami tutuloy. Kaya laking gulat ko nang sa Tapas pala kami dadalhin. Isang lugar na matagal nang may kasaysayan ng mga kababalaghan at kwento ng aswang. Ang tutulayan naming bahay ay pag-aari ng kanyang kapatid, si Tia Manuela, na may tindahan at munting karinderya sa harapan mismo ng kanilang bahay. Katabi naman nila ang bahay ng pinsan nila na si Alejandrina, kung saan ako unang natulog. Bagamat sementado ang dingding ng bahay, ang bintana ay yari lamang sa kawayan. May siwang at ang bubong ay kinakalawang na yero. Tahimik ang gabi. Tanging mga kuliglig at huni ng palaka sa malapit na sapa ang iyong maririnig. Pero may kung anong bumubulong sa hangin. Parang paalala na hindi ka nag-iisa. Habang nakahiga ako at nag-cellphone, narinig kong may naglalakad sa ibabaw ng bubong. Mabigat ang yabag. Tila ba may mga kuko itong humahagod sa kalaway ng yero. Nagsipagtahulan ng aso sa paligid. Hindi yung pangkaraniwang tahol, kundi parang may kinakatakutan na hindi sila matatahimik. Hindi ko na lang ito pinansin sa una. Naisip ko baka daga lang, sabi ko sa sarili ko. Ngunit nang sumunod ng gabi, mas malakas na ang mga yabag. Direkta na sa tapat ng aking hinihigaan. Hindi ko na kinaya, kaya tinanong ko na si Tia Alejandrina habang naglalaki ang mga mata ko. Tia, ano po ba yung parang naglalakad dun sa bubong? Daga lang yan, iha. Sagot naman niya. Pero alam kong may tinatago siya. Sa tono ng boses niya, parang hindi siya panatag. Para bang alam niya na hindi yun basta hayo. Habang nag-uusap kami, biglang may malakas na kalabog sa gilid ng bahay. Nahulog ang mga kawaling nakasabit sa labas. Biglang may kumaluskos, pero bigla namang nawala. Muli namang tumahol ang mga aso. Tila ba nag-aagawan sa babala. Napalunok ako ng laway. Ramdam kong malamig na pawis sa aking batok. Lumipas pa ang ilang araw at ako'y tumulong sa pagbabantay sa karinderya. Tanghali ng araw na yon, may lumapit na isang lalaking tila nasa edad 40. Kalbo, payat at may mga mapanuring mata. Tahimik siyang tumingin sa mga ulam, tapos ngumiti ng pilit. Biglang hinawakan ako ni Tia Alejandrina sa aking braso. Pasok ka muna sa loob. Bulong niya, malamig ang kanyang kamay.
Pagkalis ng lalaki, saka lang niya ako kinausap. O ikaw, wag mo itong ipagkakalat ha, pero aswang yon. Sabi niya sa akin. Po, yung bumili kanina tiya? Maang na tanong ko. Oo, lalo kang delikado kasi dayo ka rito. Minsan binabati nila yung mga taga Maynila. Babala sa akin ni tiya. Napaupo ako. Hindi ako makapaniwala. Ang itsura ng lalaking yun ay parang pangkaraniwang tao lang. Nakasuot siya ng t-shirt at maong. Walang bakas ng kasamaan o kaya kababalaghan. Pero yun ang mas nakakatakot. Hindi mo makikilala ang tunay na anyo nila. Hindi, hanggat hindi pa sumasapit ang kadiliman. Napansin ko ring may kakaiba kay Tia Alejandrina. Laging may dahon ng tanglad at bawang sa loob ng kanyang bulsa. Minsan, natulog ako sa kanilang sala at nagising akong may langis na pinapahid sa aking noo. Nung tinanong ko siya kung ano bang ginagawa niya, ang sabi niya sa akin, "Pananggalang lang yan, iha. Baka kasi minarkahan ka na nila." Sa mga sumunod na gabi, habang ako'y natutulog, nagising ako sa napakabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Parang may nakadagan sa akin. Nakadilit ang mga mata ko, pero hindi ako makagalaw. Sa siwang ng bintana, nakita kong isang nilalang na may mga pulang mata, nakangisi, at tila may mahabang kuko. Ang buhok nito ay parang ugat ng puno, at ang hininga ay among malansang dugo. Hindi ko alam kung anong uri ng hayop yun, o baka halimaw. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi yun tao. Bigla na lang itong nawala nang sumigaw si Tia Alejandrina mula sa kanyang kwarto. Bitbit ang isang bote ng langis, sabay pinahid niya sa akin. "Iha, huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Wala kang proteksyon." Kinabukasan, nilagnat ako ng napakataas. Bangungot ng bangungot, at paulit-ulit kong nakikita sa panaginip ang mga pulang matang iyon. Pinasundo ko kaagad ni Tia Hermelina at pinauwi ng mas maaga sa Maynila. Akala ko, doon na natatapos ang lahat. Ngunit hindi. Pagkalipas ng ilang buwan, nang ako'y buntis na sa aking pangalawang anak, muli ko na naman siyang naramdaman. Sa tuwing sasapit ng 10:00 sa madaling araw, may marinig akong kaluskos sa kisame. Minsan, may mahabang galo sa pintuan. Minsan naman, nagkakaskasan tiyan ko na para bang may dumadapo at humahagod habang ako'y natutulog. Pinabless ko ang aming bahay, ngunit kahit ang pare ay tila nagdadalawang isip sa tuwing bibisita. "Ay hindi naalis sa'yo mula sa kapis," aniya, "at baka hindi kanya tuluyang binitawan." Hindi ko na alam kung saan sila susulput ulit, pero alam ko na hindi ito ang huli, sapagkat minsan, ang gabi hindi lamang madilim. Minsan, dala nito ang mga matang pulang-pula na nakatingin mula sa bubong, naghihintay, at gutom. Side note, akala ko dalaga to, bakit may pangalawang anak ka na? Magandang gabi sa inyong lahat. Nais kong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko kailanman makakalimutan. Ang gabi kung kailan ko napatunayang may mga nilalang na hindi natin nakikita, pero tiyak na naroon. Taong 2017, halos 10:00 na ng gabi. Nasa lumang bahay kami ng aking nobyo sa bayan ng Bayawan, Negros Oriental. Ang bahay may 2 kwarto lamang. Ang isa ay sa kanya, at ang isa pa ay dating pag-aari ng kanyang lola na matagal nang pumanaw. Hindi na ito ginagalaw ng kahit sino mula nang mamatay ang matandang babae, 2 taon pa lang ang nakakalipas. Ang pangalan ng kanyang lola ay Amancia. Sabi nila, doon daw siya namatay, sa mismong kama sa kwartong iyon. Sa pagitan ng kwarto ng nobyo ko at ng dating silid ni Lola Amancia, isang manipis na plywood lang ang harang, kaya kahit mahinang ingay, rinig mo talaga. Ang nobyo ko noon ay tawagin na lang natin na Severino.
Mag-isa lang kami sa bahay nila dahil ang kanyang inang si Odilia ay nasa night shift sa ospital. Tahimik ang gabi. Wala kang maririnig kundi ang huni ng kuliglig sa labas at ang mahinang ihip ng hangin mula sa jalousie windows. Natapos namin mag-usap at magkulitan. At sa katahimikan, habang pareho kaming nakahiga sa kama, napatingin ako sa kisame. Doon ko siya narinig. Isang pigil na hikbi, pag-iyak ng isang babae. Hindi iyak ng bata, hindi rin iyak ng galit, kundi iyak ng isang nawawala, sugatan, at nag-iisa. Dahil ako ay nakahiga sa gilid ng malapit sa plywood, una ko itong narinig. Napatingin ako kay Severino. Narinig mo yun? Tanong ko sa kanya. Tumango siya. Nanlalaki ang mga mata. Pareho kaming tumahimik at nakinig lang. Mas naging malinaw. Isang babae, umiiyak sa kabilang kwarto, sa mismong tabi lang namin. Dahil sa sobrang takot at gulat, pareho kaming napabalikwas ng bangon. Nagbihis ng mabilis at binuksan ang ilaw sa sala. Sa sandaling bumukas ang ilaw, bigla rin tumigil ang pag-iyak. Tahimik, parang walang nangyari. Dahan-dahan namin binuksan ang pintuan ng silid ni Lola Amancia. Madilim at napakalamig. Isang klase ng lamig na hindi normal. Sa labas ng silid, malinsangan pa rin ang hangin. Pero sa loob, parang may yelong nakatago sa kisame. Sa loob nito, wala namang tao. Walang gumagalaw sa mga gamit. Ang kamay maayos. Ang bintana ay nakasara. Ngunit may kakaibang presensyang naroon. Parang may mga matang nakamasid sa bawat paggalaw mo. Sa dingding malapit sa kama, may nakasabit na lumang penjetera. Isang antigong kwintas na may hugis krus. Walang hangin, ngunit dahan-dahan itong gumagalaw. Parang indayog ng hininga ng isang hindi nakikitang nilalang. Hindi itong unang beses. Mahina at halos hindi marinig na bulong ni Severino. Minsan kapag ako lang yung mag-isa dito, narinig kong maawit siya. Hindi ko maintindihan ang kanyang kanta. Parang dasal na malungkot. Simula ng gabing yun, hindi ko na muling tinulugan ang bahay na yun. Kahit sabihin pa nilang ligtas, kahit pa may kasama pa ako. Siguro, may niiwang lungkot si Lola Amancia sa mundong ito. O baka naman, hindi pa siya handang umalis. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung sakali may lakas loob pa akong ikwento ang mga sumunod na nangyari, isasalaysay ko na lang. Pero ngayon, pagdarasal ko na lamang ang kanyang kaluluwa. Or am I speaking with the devil right now through this Ouija board? It is not Brenda. You've just said it's Brenda. It's not Brenda, is it? Oh my god. Translators. Who am I communicating with tonight? Who am I communicating with through this board? My nose is bleeding right now. Oh my god. The demon is trying to. I know I've got no tissue, but my nose is bleeding right now. The body's moving. Oh my god, alright, that's it. I'm done. I'm off. I'm sorry, guys.